Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin sa ating series na nabuksan sa linggong ito ang tungkol po sa pananampalataya. At napakahalaga po ng ugnayan ng pananampalataya at gawa. At sinasabi sa atin ng Biblia na yung tunay na pananampalataya, kailangan po ay merong ebidensya. At ang ebidensya po nito ay yung mga pagbabago ng ating gawa. Nangangahulugan mga kapatid na hindi po tayo gagawa para maligtas, subalit ang mabubuting gawa ay resulta ng kaligtasan. Kaya ho, kadalasan pag pinag-uusapan at pinag-aaralan ng Aklat ng Santiago, ang akala po ng iba, kabaligtaran to ng sinasabi naman ni Pablo doon po sa Ephesians. Pero ang reality, hindi naman sila magkasalungat. Iba lang yung dating ng presentasyon. Nais kong basahin sa Ephesians chapter 2, verse 8 to verse 10. Pakinggan niyo pong maigi. Ang sabi ho ng talata, God saved you by His grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Napakaganda po ng pinapaliwanag ng talata. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya po tayo ay naligtas. Hindi po ito bunga o resulta ng ating pagsisikap o pagpapagal. Ito'y kaloob. Pero sabi niya sa verse 10, kung ito po'y natanggap natin, sinasabi ng talata, He created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So ibig sabihin, kailangan po makita yung bunga, walang iba kundi yung ating mga gawa. Ngayon, sa Aklat ng Santiago, kaya po napakaganda nitong presentation sa Santiago dahil ang pinapaliwanag naman niya sa atin, yung katotohanan na kung meron tayong tunay na pananampalataya, hindi pwedeng sinasabi lang natin to or ito po ay claim lang natin. Kailangan may ebidensya. Kasi pag walang ebidensya, hindi tayo sigurado. Napakahalaga po ng faith. Can you imagine? Kung kayo po halimbawa ay merong ticket sa isang biyahe ng eroplano, so kayo po'y pumunta sa airport, dala-dala niyo yung ticket niyo, only to find out na bago kayo umalis, ay chinek po dun sa check-in counter, yung ticket po ninyo is fake. So imagine mo yung lahat ng pangarap mo sa pagbiyahe, yung pangarap mong bakasyon will never materialize dahil yung hawak-hawak mong ticket ay hindi totoo. Sa mga bagay ngang simple at pwedeng palitan at sabihin na nating material, ay pag napeke tayo, gayon na lang ang lungkot natin. Can you imagine kung yung mapepeke po ay yung ating pananampalataya? So, we have to know, dahil ang totoo po, yung kaligtasan ating natatamasa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Now, anybody can claim na merong siyang faith kay Jesus. Pero ang katanungan po, paano natin malalaman
kung yung faith na yon ay totoo. Kaya dito po sa James 2:14, ang sabi po ni Santiago, "What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone?" Ulitin natin James chapter 2 verse 14, "What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but do not show it by your actions? Can that kind of faith save anyone?" So, ibig sabihin, mahalagang makita po natin na itong ganitong uri ng pananampalataya ay hindi po makapagliligtas kung ito po ay hindi totoo. Kaya sinasabi ni Santiago, kailangan tiyakin natin na totoo yung faith natin dahil pagka fake yung faith natin, ang tanong can that kind of faith save anyone? Di ba? So, unawain natin ngayon. Ang purpose po ng Book of James is to show na yung real faith is the application of God's truth to ourselves, meaning we are transformed by true faith. Dahil yung katotohanan ng salita ng Diyos, isinasabuhay natin. Paano? Ito ba ay dahil sa efforts lang natin? Well, according to Philippians 2:13, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Dalawang bagay yan. Ang Panginoon kumikilos sa atin, binibigyan po tayo ng pagnanais na sumunod at ng kapasidad na gawin ang kanyang kalooban. So yung pong desire and capacity, dalawang bagay na wala sa atin dati. Ang reality, minsan po pwede nating sabihin, ba't di mo ginawa? Ba't di ka gumagawa ng tama? Well, some people would say, hindi ko gusto, wala akong pagnanais na gawin yan. Or some people will say, wala akong kakayahan na gawin yan. Sa sinabi ho ng talata, wala na ho tayong maidadahilan. Bakit? Ang sabi ho ng passage, ang Panginoon mismo ang siyang kumikilos sa ating buhay, giving us the desire to do what pleases God and also the capacity. Yan lang naman ang usapin dyan Kagustuhan, kakayahan. So wala nang excuse. Kung yung kagustuhan ay binigay ng Diyos, kakayahan ay binigay ng Diyos, wala na hong dahilan para hindi natin gawin, di po ba? So ngayon, paano ba nagmamanifest itong tunay na pananampalataya? Actually, marami po ito. At pag tiningnan natin yung sinasabing good works na resulta ng ating faith, maraming klase yan. Maraming uri. Pero yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, the good works na kanya pong itinalaga sa atin noon pa mang una. Ibig sabihin nito, not just any other good works, kundi yung pong plano ng Diyos noon pa man na siya pong masasakatuparan sa ating buhay. So it has to do with God's plan, it has to do with God's will. So tingnan po natin ang ilan sa mga palatandaan ng isang mature Christian. Paano ba natin masabing merong maturity according to the book of James? Tandaan niyo po na ang kinakaharap natin dito is the sinful nature at work within and also the sinful world where we live in. Ito po yung makasalanang mundo na kung saan tayo po ay nabubuhay. Kaya yung internal weakness ay hinahamon nitong tukso na pinepresent naman ng makasalanang mundo. Kaya makikita ho natin na yung tukso nagiging effective kasi merong internal desire. Yung internal desire creates the weakness, the vulnerability, dahil pag nakikita niya yung tukso na pinepresent ng mundo, well, merong appeal. Kaya humihina tayo. So, ano yung palatandaan? Well, one is he is patient in testing. Isa yan. Sa isang tunay na mananampalataya ay meron pong wastong pagharap. At hindi lamang pagharap, we can say pagtatagumpay. But again, let me clarify. Kasi pag sinabi nating tagumpay sa pagsubok, kadalasan iba-iba tayo ng ibig sabihin dyan. Ang tinutukoy pong pagtatagumpay dito is not necessarily the removal of problems, but it has to do with the development of our character. Kasi may mga times po na hindi naman natatanggal yung problema pa or hindi talaga matatanggal, pero we can say victorious dahil nababago yung pagkatao. One good example or two good examples are
Yung isa, si Habakkuk from the Old Testament. Sabi niya, even though the fig trees have no blossoms, there are no grapes on the vines, the cattle fields lie empty, yet I will rejoice in the Lord. So, ibig sabihin, hindi naman nabago yung sitwasyon eh. Nandun pa rin siya sa karanasan ng pagiging hikahos. Pero ang sinasabi niya rito, hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil sa Diyos na kasama niya sa gitna ng karanasang ito. Pangalawa, it's not only limited sa aspetong iyon, makikita rin po natin yung katotohanan na sinasabi ho sa atin dito sa karanasan naman ni Apostle Paul. Sabi niya, 2 Corinthians chapter 12, 3 times I prayed to the Lord to remove it. Yung thorn in the flesh. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So hindi po inalis yung problema. So kung inaakala nyo na yung pagtanggal ng problema is the victory, hindi po, kundi ginamit yung problema to shape His character, and that is victory. So a matured Christian is patient in testing. He practices the truth. At yan po ay ating naunawaan, nakita natin sa isang pag-aaral natin. He has power over his tongue, yung self-control, pagpapakita po na nasa atin yung presensya ng banal na Espiritu, giving us the power to overcome the sinful tendencies. He is a peacemaker, not a troublemaker, because he basically reflects the heart of God, and he is prayerful in times of troubles. So pag-usapan natin ngayon yung tungkol po sa paano ba tayo tutugon sa salita ng Diyos. No? Paano ba natin i-handle yung pong salita ng Panginoon sa ating buhay? Kasi isa yan sa palatandaan ng tunay na mananampalataya. Ano po? How do we receive the Word? So tingnan po natin sa James chapter 1, verse 19 to 27. Now before I read this, very interesting po na pag meron tayong mga pag-iimbita sa mga tao na mag-aral ng salita ng Diyos, you will notice na pag ang isang tao ay wala talagang pagkakilala sa Panginoon, ang salita ng Diyos walang halaga sa taong yun. Hindi niya makita yung value, yung relevance. He will question the authority of the Word and he will not obey it kasi magdo-dominate yung sinful nature. Now, tingnan natin anong nangyayari ngayon. Ito pong sinasabi ng Bible. James chapter 1 verse 19 to 27. Understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. So get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. 22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey it, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Verse 26, if you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. So tingnan po natin ang ilan sa mga hamon at paalala sa atin. Mapapansin niyo po na yung attitude natin sa Word of God is changed kung tayo po ay tunay na mananampalataya. Minsan may mga kausap ako na mga nagbigay ng testimony. Sila mismo nagsasabi, Pastor, hindi ko ma-imagine kung paanong ang Word of God ngayon ay napakahalaga sa akin. Samantalang dati raw ho ay tinatakasan nila yan, tinataguan yung mga nagdadala ng salita ng Diyos at talagang pinagtatawanan. Hindi nila ma-imagine. I remember merong isang testimony ako narinig about a husband and wife na binibisita ng isang pastor at sinasabi nila, i-receive nila sa front door. Salamat po sa inyong pagbisita. Pakihintay lang po, may mag-aayos lang kami.
Ang gagawin daw nila, tatakas sa backdoor at magpupunta sa mall para mag-shopping. Eh, ang nakakatawa, sabi nila, abay, pagbalik namin, nasa front door pa rin yung pastor. Imagine mo, pinaghintay nila ng kung ilang oras yun. Ganun daw ugali nila. So, ibig sabihin, they really have nothing to do with the Word. Pero nung nakilala nila ang Panginoon, hindi nila ma-imagine bakit sila nabuhay na wala yung salita ng Diyos. Talagang may change, ano? Yung isa na nakausap ko, sabi niya, he grew up in a Christian environment. Nagkasala sapagkat ang treatment niya sa Word of God, para bang kinagisnan ko na yan, alam ko na yan. So, although he believed that he was not rooted, that talagang walang relationship. Pero nung nagkaroon ng tunay na ugnayan sa Panginoon, he was transformed. So mga tao na nagsasabi na dati-rate, walang puwang yan sa aming buhay, pero ngayon yan po ang pinakamahalaga. Kaya nga sinasabi sa atin dito, not only in listening to the Word, but in the application of the Word. So, tingnan po natin, paano ba yung palatandaan ng isang tunay na mananampalataya in relation to the Word? Number one, how we receive the Word. As I said, hindi po lahat ng tao tatanggapin ang salita ng Diyos. Or tatanggapin nila ito, they would have access, pero iba-iba po yung level of reception. You remember yung parable of the sower? May nahulog sa daanan, sa mabato, sa matinik, sa matabang lupa. All of them had access to the Word, pero isa lang ang kinalugdan. Bakit po? The way the Word was received was in such a way na nagkaroon po ng pamumunga at pamumunga ng napakasagana. Iba di ba? Yung nahulog dun sa daanan, well, may access siya sa Word. Maybe he heard the Word, he read the Word, he had access to the Word. Pero ang question po, anong ginawa niya dun sa salita ng Diyos? Hindi niya pinahalagahan. So bandang huli, ano naging epekto? Wala po, dahil although napakinggan niya ito, yung puso naman niya nire-reject ito, so walang pagbabago. And then yung nahulog po dun sa mabato, ang sabi pa nga ng Bible sa Matthew 13, receive the word with joy. No, may kagalakan pa eh. Pero nung inusig na because of the word, lumayo na. And then yung isa pa, yung nahulog sa matinik, na isang uri naman ng pakikinig na walang pagpapahalaga. So napakinggan mo, hindi mo ngayon maisabuhay. Bakit? Hindi mo naman priority. So nangyayari, parang purong sulong. Pag may napakinggan, nandoon ang interes, pero hindi mamumunga dahil ina-accommodate mo lang ang salita ng Diyos, hindi mo ito ginagawang pangunahin sa iyong buhay. So yung matabang lupa, yan po ang nagpapakita ng tamang paraan to receive the Word. We allow it to bloom in our hearts, to bear fruit in our lives, to change us. At nagpapakita po na merong bunga, di ba? Pangalawa is how we practice the Word. Ano ba epekto nito sa atin? Well, one is examination. Alam nyo, napaka-importante nito kasi ang ganda nung ginamit na ilustrasyon. Ano? Basahin natin ulit. Sabi dyan, verse 22, 23. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Wala tayong ibang niloloko kung hindi natin sinasabuhay ang salita ng Diyos, kundi sarili natin. Hindi nyo naloko si pastor, hindi nyo naloko si Lord. Wala ho kayo ibang naisahan. Sabi dyan, you are fooling yourselves. Parang yung pasyente na pumunta sa doktor, no? At nagpa-check. At nagreseta ang doktor at ang sabi ng pasyente, akala ng doktor na yon, maiisahan niya ako, hindi ko iinumin yung mga gamot na sinabi niya. Eh, ba't ka pa nagpunta ron? You're only fooling yourself. So sabi po sa verse 23, if you listen to the word and don't obey it, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. Ibig sabihin, walang pagbabagong naganap. So yung examination, kailangan makita natin, ano ba yung kalagayan natin? How will we know kung merong mali sa ating buhay? It is through examination. May basis di ba? Halimbawa, tumawag kayo sa hardware. Pagbilan nga po ng kahoy. Gaano kahaba? Tanong sa hardware. Mga 5 dangkal po. Abay, yung dangkal mo at saka yung dangkal nung nasa hardware, hindi match yan. May discrepancy yan.
So obviously, without a proper standard, hindi tayo magkakaroon ng accurate measurement. In the same way, without the word, hindi natin malaman ngayon kung ano tama at ano mali. Kaya nga sa panahon natin ngayon, tingnan nyo nangyayari. Ang daming gumagawa ng mali because they don't look at the standard. Yung iba gumagawa ng mali, they feel good. They justify their wrong actions. Masaya pa sila sa kanilang pagkakamali. Bakit po? Because they do not know the word, so walang way to verify kung yung kanilang ginagawa ay mali. At the same time, mahalaga po ito in the sense na para tayong nagpunta sa doktor. I remember before, pumunta sa doktor at ang tanong ng doktor, meron ka bang laboratory works, no? Yung mga blood sample, etc., etc. Wala po. Ang tanong niya, napakasimple, how can I diagnose kung wala itong mga specimen at saka yung result ng mga lab works na to? Walang basis yung aking ibibigay na diagnosis. Although may mga ways na magagawa, pero of course, not as accurate, depende sa sakit, kung dala-dala mo yung mga laboratory works. So yung examination, we need the Word of God para malaman natin. Kasi baka mamaya may mali, hindi pa natin nakikita, hindi na pala tama, hindi natin nakikita. So we need the Word for examination. Pangalawa, we need the Word for restoration, para panumbalikin. Ang ganda-ganda ng concept ng restoration, kasi naalala ko pagka meron pong mga lumang gamit na gusto nating i-restore, you have to have an idea, ano ba yung original para yung mga lumang gamit, maybe may mga piyesang nasira, nawawala, kulang. Paano mo siya i-restore? You have to know the original para alam mo kung paano siya i-restore. And yung Word of God reminds us of who we are according to God's design. So yung restoration ay nandoon because it shows us ito yung original design. Dito ka nilikha ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit ka nilikha. Ito yung plano sa buhay mo. So dapat yung Word of God would serve one purpose or one of the purposes is restoration. Panumbalikin tayo dun sa original design ng Panginoon sa atin. And then of course you have transformation. Pagbabago ng buhay. Kasi yung mga mali, nauunawaan natin, and as we read God's Word, nakikita natin yung layunin niya, and the more we orient ourselves doon sa Word of God, the more transformed we become. Pagka hindi ka nagkaroon ng relationship sa Panginoon, ang tingin mo sa Bible is just a book of suggestions, na ang pagsunod is optional, hindi isang obligation. Well, mali po iyon. So how we receive the Word, how we practice the Word, and then thirdly, of course, share the Word. Ibahagi natin to sa iba so that it can also create transformation in the lives of other people. Kaya mapapansin niyo po, napaka-importante ng attitude natin towards the Word. Kasi sabi nga ng Bible, Philippians 2:13, He gives us the desire and the power to do what pleases Him. Now, kung wala ka nung ganung desire, ang tanong, bakit? Bakit wala tayong ganung desire sa Word? Anong problema sa ating buhay? Bakit wala yung desire na iyon sa salita ng Panginoon? Sapagkat dapat nandun po iyon. Because God Himself is working in your life, creating that desire and giving you the capacity to do what pleases Him. Sana po ay naging makabuluhan para sa inyo ang episode na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.